beloved, Boss Mike Cervera. Paano na ngayon ito? Tingnan nyo na ngayon, dito tayo sa mga kababayan. Sa pagbubunjang mga kababayan, may iba na tayo. Gulpi sarado na ho mga kababayan, gulpi sarado na. Kaya wag na kayong magtaka kung sino magkakasama. Sino pa nga ba? Eto. Yan yung sinasamba ng mga bobo tanga. Yung ginaganon nila. Praise the Father. Yung gumagano, bala kayo amen. Yung gumaganon, naalala niyo yun? Yung, bala kayo amen. Yung gumaganon. Tapos sasabihin ng mga tagasunod, amen. Tangina mga kababayan. Ayan. Now, the owner of the earth. Bungad na bungad pa lang mga kababayan, matindi na. Ewan ko. Ito na. Ito yun yung mga gumaganong-ganon. Ito na. I am now the owner of the earth. It's about time. Hiniling na ng Amerika na isuko sa kanila. Si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, Mga babae, menor de edad, na ginahasa. Ang sabi sa akin, privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Dahil yan daw ang kanilang sakripisyo para sa Diyos Ama. Inaalay nila ang katawan para sa mga na gawain. Sinatapos nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? He removed my clothes and that night we had sex. ang mas ganap na hustisya ay mabibigay sa inyo. I am now the owner of the earth. It's about time. Hiniling na ng Amerika na isuko sa kanila. Si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, Mga babae, menor de edad, na ginahasa. Ang sabi sa akin, privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Dahil yan daw ang kanilang sakripisyo para sa Diyos Ama. Inaalay nila ang katawan para sa mga na gawain. Sinatapos nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? He removed my clothes and that night we had sex. ang mas ganap na hustisya ay mabibigay sa inyo. Isa pa Ako mga kababayan, hindi ako makarisa. Si Jen lang ang makarisa. Ako hindi makarisa eh. Bakit? Yung mga babae, mga kababayan, hinahangaan si Risa. Ako kasi iba gusto ko eh. Pero kung wala ng choice, Sara, Risa na lang ako. Di ba? Eto. Isa pa Ano rin? I am now the owner of the earth. It's about time. Hiniling na ng Amerika na isuko sa kanila. Si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, Mga babae, menor de edad, na ginahasa. Ang sabi sa akin, privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Dahil yan daw ang kanilang Grabe no mga kababayan para ikaw ay maging divine pastoral, magpakangkang ka kay Kibuloy. Bakit? Putang ina mo banat ba pagtanggol mo nga si Kibuloy, ayan Tangina puro kababuyan yung ginagawa. Ito mga kababayan, tanong ko. Paano nasisikmura ng grupo nung mga pangit na sila Banat Bay na sumuporta sa ganitong tao, At ngayon pinipilit pa rin nila na gawa-gawa daw nitong mga bobo na ito na mga kepapangit. Paano nyo nasabi na gawa-gawa lang ito, dumaan nga sa proseso na kitagal-tagal ng panahon? Merong mga abogado ang bawat panig, yung mga witness, yung mga biktima,
at sa panig din noong si Manny Niyot na Kibuloy. Parehas na may mga kababayan. Parehas sila na may mga abogado. Matatalino. Hindi nyo kagaya. Karamihan sa inyo, kargador. Yan ang problema sa grupo ni Banat Bay. Dating mga kargador, oo, tapos natutong magkaroon ng cellphone, oo, na Oppo, o naging vlogger na sila. Tapos yung mga tangat bobo, doon naniniwala. Isipin yung maigi. Kung matalino kayo, kung mayroon talagang laman yung mga ulo nyong lalaki, aba, maiisip nyo. Etong si Kibuloy, may mga abogado, sandamakmak. Etong mga biktima, may mga abogado. Na nagpresenta sa kanilang parehas. Meron pang mga piskalya. May mga piskal na siyang aaralin kung merong probable cause. At ngayon ay may korte na lumilitis. At nakakitaan din. Kaya nga nakakulong . Tapos sasabihin ng mga dating mga kargador na hindi marunong magbasa at ang alam lang ay yumot-yot ng mga minor de edad. Mga kababayan gawa-gawa lang daw yung kaso. Sige. Minsan magpakabobo tayo minsan Sakyan natin yung oo nga, baka gawa-gawa lang. 'Di ba? Kaya nga yan baka nga gawa-gawa lang yan dito sa Pilipinas talagang ganoon Yung mga Duterte ganun na magaling gumawa ng mga kaso, magtanim ng mga ebidensya, magtanim ng entrega, gawain ni Duterte yon. Sige, sakyan natin yon. Gawa-gawa lang. Pero putang ina naman, napakatanga mo na maniwala ka na gawa-gawa yan, sa Amerika nangyari yan. Hindi lang sa Pilipinas, nag-iiyot si Kibuloy. Hindi lang sa Pilipinas, nang molestya, nang gahasa. Umiyot. Ginawa rin sa ibang bansa. Maging sa Ukraine nga. 'Di ba? Ano yung gawa-gawa pa rin 'yon? Hindi yan ang sinasabi ko. Bobo ka na lang kapag maniniwala ka na si Kibuloy talaga na siya yung sugo na tanging daan para makarating. Saan? Sa Panginoon. I am the owner of the earth. Ako ang daan. Walang sino man ang makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa akin. Tayo na. Pinaniwalaan ng mga bobot tanga yan Naniniwala yung mga bobot tanga dyan, mga kababayan. Tapos, eto namang mga bayaran na mga ganun din ang gawain, ayun, nando doon mga kababayan, hindi marunong makonsensya yung mga yan. Ako na nagsasabi sa inyo, lahat ng mga nagtatanggol kay Kibuloy, malaki ang bayad niyan. Kaya kaya nilang ipalamon sa kanilang pamilya, ay wala palang pamilya yung iba. Kaya nilang ipakain sa mga niyuyot-yot nilang minor de edad. Mga kababayan, kayang-kaya! Di ba, mga kababayan, Ibang klase, Ang sakripisyo para sa Diyos Ama. Inaalay nila ang katawan para sa mga na gawain. Kita nyo? Inaalay ang katawan para sa iyutan. Para mapapabalis lang. Sexual daw na gawain Inaalay daw nila mga kababayan ang kanilang katawan. Grabe mga kababayan, Ang kanilang katawan.
ang maselang bahagi, ang kanilang pempem, ang kanilang os-os, ang kanilang murang katawan. Sapilitan. Sapilitan ito, mga kababayan. Biruin ninyo, titignan nyo yung mukha ni Kibuloy na gano'n, ano? Di ba? Parang demonyo, mga kababayan, ano? Parang demonyo na hayok na gano'n, ano? Di ba? Mga kababayan? Alam nyo itsura ni Kibuloy? Habang bumibengbang ng sapilitan? Habang pinipilit niya yung bebengbangin niya, titigan nyo yung grupo ni Banat Bay. Ganun ang itsura. Tignan nyo, mga kababayan ko. Ganun, natural na natural. Titigan nyo yung biyak yung ngongo. Biyak yung nguso. Ngongo tuloy. Titigan nyo yung maniniyot ng 13 anyos. Titigan nyo maigi. Ganun ho yung mga itsura. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Matindi. Ganun ang mga itsura nila. Ikaw, Charlie Whiskey, napagalataan ka na, ha? Gusto nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? Tingnan nyo mga kababayan yung itsura, oh. Ayan, tingnan nyo, oh. Mali pa nga yung tanong ni, Senator Rize, sinidus nyo ba? Ano nakakasidus dyan? Di ba amoy lupa na yan? Sinidus? Ano ba yan? Pinilit mo bang iyutin? Ganon. Ginahasa mo ba? Ganon ang mga tanungan dapat. Di ba? Pinilit mo bang ilukso ang iyong burat? Ganon. Tao pa ko ha! Di ba? Di ba, no? Kagatlabi, no? Ganon dapat ang tanong, eh. Totoo naman ho, mga kababayan, eh. He removed my clothes and at that night we had Grabe, no? Grabe. Sabi rito, at that night, we had, blank blank, Ang ibig sabihin, sa Tagalog, nung gabi na yan, nag-iyot kami. Di ba? Parang gano'n, ano? Nung gabi na yan, iniyot niya ako, gano'n. Nung gabi na yan, pinilit niya akong iyutin, gano'n, Tao pa mo ha! Grabe talaga. Di totoo lang, alam nyo, sa totoo lang, ang iyot, yan ang pinakakadiri. At yan din ang pinakamasarap. Tao pa mo ha! Tandaan nyo yan, ha? Dalawa yan. Yan ang nakakadiri at yan din ang pinakamasarap. Nakakadiri kung unang-una ay labag sa kalooban mo. Ikalawa, wala ka pa sa wastong gulang. Ikatlo, yung jujugjug sa'yo na manggagahasa kamukha ni Kibuloy at nung mga banateros. Di ba? Kung ganong mga itsura kamukha nila Banat Bay, ang mga manggagahasa, hindi masarap. Di ba? Pipilitin ka. Di ba? Kapag kayan, pipilitin ka, minor de edad ka, kahit na nasa tawastong gulang ka, tapos hindi mo gusto, dahil kamukha ni Kibuloy at kamukha ng mga banateros, hindi masarap, maniwala kayo. Pero eto, mga kababayan ko, kapag ka gusto nyo, kapag kamukha ni Mike Cervera, at kapag ka mahal nyo yung inyong
kabengbangan o bebengbang sa inyo, di ba? Dalawa lang yan. Yung mga babae, meron kayang, wag, dyan. Wag. Pero yung iba naman, bigay na bigay. Di ba? O sa una, nagpapakipakipot pa. di ba? Oh, pero yung iba naman, parang si Alicia Duran, Diyos ko! Hindi pa nakahubad, tumutuwad agad! Di ba no, mga kababayan? Ganon. Di ba no? Pagkakabengbangan mo, mahal mo, kamukha ni Mike Cervera. Di ba? Yummy yan, mga kababayan. Ewan ko na lang kundi ang mga maririnig mo dyan. Ooh. Sige pa. Isagad mo. Kaya nga ako, mga kababayan, nagtataka eh. Dito sa mga vlogger ni Kibuloy na mga maniniyot ng mga minor de edad at saka kay Kibuloy, hindi masarap, mga kababayan, habang binebengbang mo, tumutulo yung luha. Di ba? Yung umiiyak na gano'n, wag po kuya, lolo, tatay, wag po. Yung gumaganon, di ba? Paano ninyo na sisigmura, binebengbang nyo yung ganon? Di ba, mga kababayan? Paano nyo nasisikmura yun? Hayop no? Hayop sila. Grabe. Ay, nako. Real talk yan. Real talk, mga kababayan. Di ba? Yung mga kabengbangan natin, syarap-syarap mo talaga, Mike. Hindi na nakakapagtaka kung bakit hinahabol-habol ka nila. Ganon. Ewa. Ang may deliver na ako. Wait lang titignan ko, may deliver na ako galing abroad. Grabe. Grabe. Ayan na. Wait lang Nasaan na to? Sorry O kasi may mga deliver ako. Ayan, tingnan nyo, mga kababayan. Galing abroad. Habang tayo nagkakatuwaan dito, nagtatrabaho ako. Para lang alam ninyo. Total, 150 boxes. Okay, 150, okay. Declaration. Okay, Manila, current status, custom declaration in progress. Baka sabihin nyo tignan nyo, mga kababayan, baka sabihin nyo nagbibiro ako ayan, tignan nyo. Diba? So ayan na, parating na, mga kababayan, yung aking mga epektos. Siyempre, dali. I-replyan ko lang, mga kababayan, nagpaliwanag na kay ate dyan. Hindi. Uy, bago pa lang ako makipag-relasyon Nilalahat ko na yan. Ano ka ba, Nets? Legal ako. Ang mas ganap na hustisya ay mabibigay sa inyo. Alam nyo, sa totoo lang, si Hontiveros, Risa Hontiveros, hindi ako makarisa, pero kung wala nang choice na tatakbong iba, si Risa at kay Sara, Risa na lang ako. Oo, di ba? Di ba? Risa na lang ako. Kaysa yan, ewan ko dyan. Ayoko dyan, mga kababayan ko. Kahit na anong mangyari, ayoko dyan. Our beloved
Boss Mike! Boss Mike!